Hello, hello, hello! Today, gagawa po tayo ng baked spaghetti. Bulatin mo sila with your spaghetti with a twist. Magluto na tayo? Okay, maglagay na po tayo ng oil. Ayan. Para makover po yung buong pan. Ayan. Okay. Mainit na siya. Lagay po tayo ng... Siyempre ako, palaging una ay... ang sibuyas. Tapos, okay, yun lang, sasaute lang tayo. Masarap to. Tapos itong baked spaghetti, ang masaya dito kasi pag merong mga leftovers, pwede mo siyang ipasok sa freezer. So tatagal siya. 'Di ba? So anytime na gusto mong kumain ng baked spaghetti, buksan mo yung freezer mo, ilabas mo, hindi ba? Ito mo ng konti, pasok mo sa oven. Siguro, kung frozen siya, siguro mga 45 minutes, pwede na yon. Ang pagluto. Lagyan na lang ng foil. Yan. So, pwede siya. Tapos, dinner na or lunch mo na siya. Tapos, sige na po natin itong garlic. Ayan. Siyempre, gusto natin ng garlic. Ubusin natin ulit lahat ito. Okay. Ayan lang siya. Tapos po, gagawin na natin itong... Tama ba ako? Carrots? Tama ba, no? Oo, tama, carrots. Bago yung... Di ba nag-isip pa ako, di ba? Tapos, ay! Tumatalsik. Tapos, yes. Tapos po, kung gusto nyo maglagay ng celery, para meron ding ibang klaseng texture at saka flavor, pwede rin naman po. Optional naman po yun. Pero ako po, carrots lang po ang ilalagay ko. Yan. Okay. Yan lang siya. Tapos, saka po natin ilalagay yung ating beef. Pag medyo luto na itong ating carrot. At saka i-bake naman natin siya. So, maluluto to ng buong buo. Yan. Whoop. 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 Yan. Okay. Ayan. So, ikalat lang natin siya. I-flat natin siya para maluto. Okay. So, usually, ito na yung una mong gagawin. Tapos, habang nagpapakulo ka ng tubig para sa iyong pasta. Ayan. Sa spaghetti mo. Pero ito, pinaano ko na. Ginawa na namin. So, luto na siya. So, ito na lang yung ano. So, pag gagawin niyo po ito sa bahay, pwedeng habang ginagawa ito, nagpapakulo kayo. Tapos ito, 10 minutes lang dapat al dente. Kasi ilalagay mo siya ulit. Isasama mo itong sauce mo doon sa iyong pasta. Tapos i-bake mo siya. So, dapat al dente talaga. So, kunwari, 10 minutes siya, bawasan mo ng mga 2 minutes. Kung 12 minutes yung nasa pakete na bawasan mo ng 2 minutes. So, mga 10 minutes siya. Okay. So, lulutuin muna natin siya. Pupunta kami ng Baclaran. So, pero ano yon? Parang Tuesday night yon. Tapos, Wednesday kasi ang Baclaran Day, diba? So, madaling araw. At saka kasi, gusto namin pumupunta dun sa parang yung parang pinaka-altar. Pila yon eh. Pagka Wednesday ka mismo ng daytime hanggang nighttime. Pero pag madaling araw ka, mga around mga 12, 1 o'clock ng madaling araw ng Wednesday, konti lang ang pila, parang ganyan. Parang 20% ng ang mga 80% ang bawas dun sa usual na pila. So ginawa namin, saan tayo kakain? Nagpakakumuna ako kasi maarte ako, diba? So nagpakumuna ako. After nagyaya kaming kumain ng dinner, punta kami ng Manila, Chinatown. Kasama ko si Kotero, my brothers, yung brother ko po, yung sister-in-law ko, tapos my daughter. Tapos, lakad-lakad, ganyan. Okay naman, masaya. Actually, second time ko. Actually, nung bata kami, palagi kaming dinadala doon ni Grandma. So, pag may mga occasion, doon kami kumakain. Kasi si Grandma kasi marami siyang mga friends na mga Chinese. So, ini-invite. Ni-invite ang family doon. Tapos hanggang sa, kahit wala nang invitation, doon kami kumakain. Dahil unang-una, napakamura nung food sa Chinatown. Pero napakasarap.
So, kumbaga kahit malayo, taga Commonwealth po ako, taga Quezon City, pero willing ako pumunta ng Manila Chinatown all because masarap yung food, mura pa. Wow. So, kahit isang buong barangay po ang kasama ninyo, check na check. Yan. So, Manila Chinatown. At saka authentic talaga yung mga Chinese food nila. Tapos, ano pa ba? Tapos bumili kami ng hopya. Ang hopya ang masarap doon, yung Holland, kaya nang palaging sarado. Kaya bumibili ako doon sa isang store, pero hindi ko maalala kung anong pangalan. So, yun po. Tapos, ano pa? Tapos after nun, naghintay na kami, lakad-lakad kami sa Chinatown. Tapos na ano namin, oh my gosh, maaga pala nagsasara ang Chinatown. Mga around mga 9:30, 10, sarado na. Yung mga restaurants, o yung mga pupuntahan mo pa, wala na. Sarado na talaga. So, ginawa namin, punta na kami ng Baclaran. Tapos naghintay na lang kami doon sa church. Nabot kami ng 12 o'clock, para kami yata yung nasa una sa pila. Kasi bago mag alas 12 po ng midnight ng Wednesday, andun na po kami. So, yun. So, isa po yun sa panata na kapag may oras, pag wala pong trabaho, as much as pwede po kami pumunta ng Baclaran with my family, at saka mga kapatid ko po, anak ko, kung sino man ang available, pupunta po kami ng Baclaran. Ayan. Kasi si Mami po, yun din, nung nabubuhay pa siya, yun din po ang ano niya, madalas na pinupuntahan at madalas kaming magkakasama palagi. Kung sino man ang libre. Yon. So itong aking baked spaghetti, ang taray ng mga ano ko, o mga coaches ko, ang gagaling. Diba? Iba talaga pagkaibigan at close mo, diba? Alam kung anong papagawa sa'yo. Anyways, ito pong baked spaghetti, una ko siya natikman sa US. Ang gumawa po nito ay yung asawa ng aking tito, so si Tita Grace. Yung brother ng aking mommy. So, ginawa niya. Nung ginawa niya, nagulat ako, ginawa niya. So, nung hinanda, potluck hinanda. Tinignan ko, ay, ang sarap, sino gumawa nito? Ay, si Tita Grace mo, ganyan-ganyan. Ay, paano ito gagawin, Tita Grace? Ay, madali lang yan. So, ikwinento, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Oh, oo nga. So, sabi ko, parang gusto ko siyang panuorin kasi iba po talaga yung kwento lang or binasa mo lang. Kailangan makita mo siya talaga ng in person para mas madali mo siyang magagaya. Tapos, saka mo na lang i-improve or kung meron ka pang gustong idagdag, bahala ka na, di ba? Sabi ko nga sa inyo, wala naman pong mali at tama kapag nagluluto ka kasi desisyon mo naman palagi. Ikaw naman palagi ang masusunod. So anyway, that's Christmas holiday season. Last year lang ito actually, itong big spaghetti na to na nalaman ko. So Christmas yon. Sabi ko, ay, gusto kong lutuin ng New Year. Birthday ni Jenica ng December 26. So sabi ko, tita, ulitin mo nga yung iyong baked spaghetti tapos manunood ako kung paano mo lulutuin. So yun, ginawa niya. So eto po yun. Eto na siya. Pero ang tita ko, gumamit kasi siya ng sauce na na nakabote na. Meron tayong mga marinara sauce, bolognese, mga ganyan, na nakabote na. Alam mo naman sa US, di ba, prepared na usually yung nila. Hindi na hindi na from scratch. Etong gagawin natin from scratch. Hindi siya bote. Yon. Okay. Ayan. Malapit-lapit na. Ayan. Kasi kailangan ito dry. Kailangan wala siyang liquid. Kailangan tuyong-tuyo. So, lagyan natin itong, yes. Lagyan na natin to fresh tomatoes. Para dagdag flavor. Ang saya. Ayan. Kasi gagawa tayo ng parang marinara sauce o parang bolognese. Yan. Okay. So, lagay natin itong crushed tomatoes. Lagyan natin, ha? Ang sarap. Okay. Lagyan muna natin ng dalawa, ha? Di ko muna ilalagay isa pang, Ayan. Ayan, di ba? Ayan lang siya. Tapos, pakuluin lang natin. Hanggang sa maluto itong crushed tomatoes. At saka, lalagyan ko ng konting tomato sauce para mas pumula pa yung
ating sauce. Naglalagay na po ako para sabay na itong crushed tomatoes at saka ito pong tomato paste na maluto. Ayan. Yan na. Tapos, okay. So hintayin nating maluto ang, lagay ko na itong para mabango na siya. Naglalagay po ako ng laurel. So bay leaves, lagyan natin. Pampabango. Ayan, maglalagay tayo ng beef cubes. Okay? So, ilalagay kong beef cubes, isa lang muna. Titingnan natin. Actually, tatlo Tatlo ang gusto ko ilagay, pero tingnan natin, ha? So, pa-unya-unya lang para hindi mga pangdagdag lang ng flavor. Okay. So, lagay po tayo ng makasalanang butter. Ayan. Pampadagdag ng flavor. Ayan. Ayan. Magkasundo kami ni Kesh dito sa ganito. Diba? Ayan. Sarap. Sarap. Ito na siya. Tapos tignan mo, nung naglagay ako ng tomato paste, mas lalo siyang pumula. So, mas maganda yung kulay niya. So, ito, lagyan natin ito. Parang hindi ko nalalagyan ng asin. Sakto na siya. Lagyan ko nitong, di ba lumiliit yung mata ko? Pagpasensyahan nyo na po, Ganun talaga pag tumatanda. Ayan, nakabukas na siya. So, thyme to. Dried thyme. Ayan, lagyan natin for flavor. Diba? Okay. Kasi ako, sorry mahilig po ako sa maanghang. So, gusto ko ng spicy. So, kaya minsan, pagka like yung aking bunsong anak, si Kotaro kasi kumakain niya ng maanghang. Si Jenik at saka si Jessica, yung dalawang babae ko po, ay hindi. So, palaging kalahati, bago ko lagyan ng mga maanghang, chili, black pepper, or whatever, yung kalahati, tinatabi ko na para dun sa dalawang anak kong babae. At sa mga apo kong dalawa ring babae, actually, mga babae hindi kumakain ng maanghang. Pero si Kotaro, check sa maanghang. So, kalahati, maanghang, kalahati, hindi. Half nung sauce, parang teka, hindi ako sigurado kasi kung kakasya yung sauce, no? So, eto muna. Ano muna natin ito, tapos, ayan, half lang po ang ilalagay muna natin dito sa pasta natin, ha? Kasi po, pag nilagay na natin dito sa dish na ito for baking yung magla-layer pa rin po tayo ng sauce. Okay. Okay. Halo natin. Ayan, o. So, ilalagay na natin sila dito sa ating, excuse me, my love. Here. Ayan. Excuse me. Nakapatay naman ito. Okay. Lagay natin yung kalahati. Ang saya nito. Ayan. Tapos, lalagyan pa natin, dadagdagan natin itong sauce na to. Ayan. Sarap. Ganyan lang po siya. Alam nyo, maganda to for potlucks, yung mga para, at saka madali, at saka medyo hindi siya ganun ka-expensive. 'Di ba? Tapos, madali lang siyang gawin. Tapos, pwede nyo siyang gawin ng mas maaga. Kasi ito ang isa sa mga parang, ano bang tawag doon? Yung mga food na pwede mo siyang i-freeze ng ilang buwan. Mga 2 buwan. Basta freezer ha, hindi lang po ref. Pag ref, siguro mga sandali lang ito. Mga ilang araw lang. Pero kung nasa freezer po, tatagal siya ng mga 2 to 3 months actually. So, pwede nyong, kunwari, meron kayong pasok, tapos may potluck kayo with friends sa isang araw. So, kunwari, may party. So, gawin nyo siya ahead of time na wala kayong
pasok or trabaho, lalabas mo lang siya, tapos i-oven mo lang siya, dali mo na dun sa party, 'di ba? Ayan, ito po yung quick melt. Yan. Ang saya, 'di ba? May pa quick melt. So, pwede natin itong inegosyo ng holiday season. Kayang-kaya nyo na pong lutuin ito, promise. Plus, pwede rin siyang pangregalo. Diba? Pwede sa potluck. Marami siya. At sa kapag natikman po ito ng mga anak ninyo, promise, i-request sila ng i-request to. At madali lang siyang gawin. Kasi katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, habang ginagawa niyo yung sauce, pwede na kayo magpakulo for your pasta. Kabit na rin natin dito. Ayan. Okay? Lagay po natin ulit yung... Isipin niyo yung cheese, yung slices ng cheese na nilagay ko dito. Tapos mag-melt po yan mamaya kapag binake natin. Diba? Ang sarap. Ano ba? Ayan. Kailangan matikman niyo to, ha? Ha? Ayan. Ayan po siya. Tapos, lalagyan natin siya ng, ito pong natira pang sauce dito sa pan natin. Lalagay na siya. Lalagay na natin lahat. Ayan. Diba ang saya? Ang yaman sa sangkap, diba? Bawal po kasi magtipid dito sa amin. Kailangan, kung ano po yung tamang ingredient, yun po ang gawin natin, diba? Lalo na kung ito naman ay, diba, may special occasion. Kahit nga wala, hindi naman siya ganun ka-expensive actually. Ito ang mozzarella cheese. Yung kanina po, quick melt yung aking ginamit dun sa gitna. Para mas mabilis yung melt. Ito naman po ay dito sa ibabaw. Ba ako nakakalimutan? Wala naman no, be? Parang kompleto naman ito lahat ng Diba? Ang bilis lang gawin. Saka very special. Diba? Ang ganda ng ang ganda ng itsura. Ang bongga. Ito po ay mozzarella cheese. Okay. Perfect. Pa-flatten ko lang yung kasi para hindi dumikit yung foil sa Yan. Sorry. Kasi dapat hindi dumikit. Kasi pag dumikit, natatanggal yung Ayan. So, ayan sa dulo, 'di ba? Huwag mo masyadong idikit sa para hindi po dumikit yung cheese doon sa foil. After 15 minutes siguro. Sige, baby love, ikaw na kasi mabigat. Nickname, please. For him. Nababagay. Ingat ka naman, anak. Maglagay ka kaya nito. Kaya? Baka naman tumama. Oh, ayan, nasabi ko, napasukan na, di ba? Pasukan. Ayan, perfect. Sige. Ayan. 15 minutes siguro, anak ko. Ayan. Okay. There you go. Woohoo! Ito na. So, Kesh, I need your help. Ayan sinasabi ko, didikit. Ayan, din siya. Sorry. Ay, ang ganda. Oh, baby. Wow. Ayan, nag-melt naman siya, no, babe? Perfect. It's a success. Oh, ayan na. Yes. Tapos meron siyang lakas. Yung ng beef din, pwede sumama sa tayo. Okay. So, magandang yun, ha? Yes. So, yan lang, malayo lang, Basta yung blue flame, wag tatama. Yeah. Nice. Wow.
andito po si Chef Kesh. Siya ang kanyang magiging, ikaw ang titikim. Actually, dalawa tayo. Pinig ko kaya. Yan yung sa akin kasi hindi masyadong ano. Sa yung gitna. Yes, please. Thank you. Ayan na. Yeah, thank you. This one's for you. Ito po natin. Sige. Ito na. Naging successful kaya yung pagtimpla natin kanina o matabang siya. Cheers! With the cheese, okay na yun. Na? Siya. Ito tama nga yung advice mo sa akin. Tama na. Yung sinabi ko sa'yo, in the middle, kailangan lagyan natin ng sliced cheese, no, na quick melt. Sabi mo, oo, tama na. Okay na yan. So, success. Ang problem na kanina yung medyo matabang. Pero, Yeah. na-address na naman yung ulit. So, okay na. Ang sarap! Direct! Luto ng masarap, lutong galing A Studios. Stories curated for you. Like, share, and subscribe.